Si Jose ay isang pedicab driver sa Maynila. Araw-araw nagsisikap upang may maipakain sa kanyang pamilya. Ngunit kahit maghapon at magdamag siyang namamasada, hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita. Isang araw, may lumapit sa kanya at nag-alok ng malaking halaga kapalit ng isa niyang bato. Dahil sa matinding pangangailangan, tinanggap niya ang alok. Pagkagising niya matapos ang operasyon, wala na ang mga taong nangako sa kanya. Wala ring perang ibinigay. Dahil sa matinding pananakit ng katawan at kawalan ng gamutan, hindi na siya nakabalik sa pamamasada. Kathang-isip ang kwentong ni Jose. Pero ang ganitong uri ng pananamantala ay totoong nangyayari. Libo-libong tao sa buong mundo ang nagiging biktima ng illegal organ trafficking bawat taon. Sa Pilipinas, walang eksaktong bilang dahil nagaganap ito sa black market. Karamihan sa mga biktima ay mula sa mahihirap na komunidad. Isa sa mga kilalang halimbawa ay ang sikat na Baseco Compound sa Maynila, kung saan maraming residente ang napilitang ibenta ang kanilang bato dahil sa kahirapan. Samantala, marami sa mga tumatanggap ng mga organ na ito ay mga dayuhang sangkot sa transplant tourism. Kaya, paano ba ito nangyayari? Sa Pilipinas, kahirapan pa rin ang pangunahing dahilan kung bakit may mga taong napipilitang ibenta ang kanilang lamang loob. Dati, madalas itong dumadaan sa mga street broker or fixer. Sa panahon ngayon, mas ginagamit na ang online transactions at social media groups. Dahil sa matinding pananakit ng sugat, panghihina ng katawan, at kawalan ng maayos na follow-up na gamutan, marami ang nakararanas ng pangmatagalang komplikasyon pagkatapos ng operasyon, tulad ng impeksyon, patuloy na sakit sa bahagi ng operasyon, hirap sa paggalaw, at mabilis na pagkapagod. Marami ang hindi na nakabalik sa trabaho. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas sa Pilipinas ang pagbebenta ng organ. Legal lamang ang organ donation kung ito ay kusang loob, etikal at walang kapalit na pera. Ang sinumang sangkot sa organ trafficking ay may katumbas na mabigat na parusa ayon sa mga nasusunod na batas. Kung may nalalaman o pinaghihinalaan kayong illegal na bentahan ng organ, agad itong i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa kinauukulang otoridad. At kung nais ninyong makatulong, suportahan natin ang legal at ethical na organ donation. Maaari kayong magperehistro sa DOH Organ Donor Registry. Kumuha ng Hope NKTI Organ Donor Card o ipahayag ang inyong hangarin na maging organ donor sa pagkuha o pagre-renew ng inyong driver's license sa LTO. Ating tandaan na ang bawat tao ay may karapatang mabuhay ng may dignidad at proteksyon. Sama-sama nating pigilan ang organ trafficking sa pamamagitan ng tamang kaalaman, maagap na pag-uulat at pagsuporta sa ligtas at legal na organ donation. Ang organ donation ay regalo ng buhay, hindi kalakal.